Halos hindi na siya humihinga habang sakay sila nun. Are you an applicant? Maya-maya tanong ng binata. Napilitan tumingin siya rito para sumagot. Yes. Biglang nanginig ang boses niya na magsalubong ang mga tingin nila ng lalaki. What are you applying for? Sunod na tanong nitong hindi inalis ng tingin sa kanya. Wala na siyang mahagilap na isasagot. Mabuti na lang biglang bumukas na ang pinto ng elevator. Well, good luck then. Sabi nilang nito bago na una lumabas sa elevator. Thank you. Pahabol na sagot niya kahit hindi siya maririnig nito. Naglakad na ito patungo sa pinto na nasa gilid na nilabasan nilang elevator. At tubiling lumabas na rin siya at nilibot ang tingin doon. Napasilip siya sa loob na mabuksan ang pinto ng pinasukang kwarto ng binata. Nanlaki ang mga mata niya na makitang may mga taong nakaupo sa malaking mesa at parang hinintay na lang ang lalaki. Biglang sumara ang pinto kahit di niya mausyoso pa kung anong meron sa loob. Nabasa niya nakasulat sa pinto ng room na iyon. Conference room. Kaya para nagtataka ito nang malamang doon din ang punta niya. Para napapahiya siya sa inagot niya kanina. Di pa man siya nakakapag-isip na maayos, bumukas ulit ang pinto ng elevator at tumabas ang isang magandang babae na ang haba ng heels ang suot na sapatos. May kasama itong babaeng umiiyak pa yata. Bigla, bumaling ang tingin ng babae sa kanya na makita siyang nakatayo sa labas. What are you doing here? Napapitlag pa siya sa gulat dahil sa galit na boses ng babae na hinagod pa ng tingin ng kabuuan niya. Nakita niya ang pag-iwi ng mukha nito na parang naalibadbaran sa suot niya. Bago pa siya makapagsalita ay bumukas ulit ang pinto ng room at tiluwa ulit nun si Giancarlo. Napakunuto ulit ito at napatingin sa kanya. Nagtataka marahil kung bakit nandoon pa rin siya. Dumako naman agad ang tingin ito sa magandang babae. Monica, they've been waiting for you. Where have you been? Agad na tanong nito sa babae. Nakita niya nang biglang nawala agad ng pagsimangot ng babae at gumitito ng pagkatamis-tamis sa lalaki. So this is your first day, huh? I am so happy na sa wakas at tauhan ka na. Sabi nito't parang di na siya napapansin. What is wrong with her? Tanong ni Giancarlo na ang tinutukoy ang babaeng nakayuko pa rin at umiiyak ng tahimik. Napatingin na rin ang tinatawag itong Monica sa babaeng katabi at bumalik ulit ang pagsimangot ng mukha. I don't know about these incompetent people. Sila pang may ganang umiyak. Inis na sabi lang ng babaeng, tinapunan pa na matalimatingin ang babaeng umiiyak. Monica! Sinubukang pagsabihan to ni Giancarlo pero saka na nagtaas ang tingin ng babaeng nakayuko. Magre-resign na po ako, sir. Hindi ko na kayang pangaalipin ni Ma'am Monica. Matatag ang boses na sabi nito at saka tumalikod at tumakbo para sumakay ng elevator. Wait! Pipigilan sana to ni Giancarlo pero sakto naman, bumukas ang elevator at pumasok ng babae. She is disposable. Don't worry about it. Parang walang anumang sabi ni Monica na hinawakan pang braso ng binata. I am going to give you a warm welcome later. Let me go inside first dahil baka mapagalitan naman ako ng lola mo. Nakangiti na ulit sabi ng babae at tumagkan pa ito sa pisngi ni Giancarlo bago pumasok ng room. Napabuntong hininga lang ang binata na makapasok ng babae sa loob. Muli, napatingin to sa kanya na parang tuod lang na nakatayo doon habang nanonood sa mga pangyayari. Aren't you going to drink that? Tanong nitong tinuro ang kapeng hawak pa rin niya. Ha? Mukha na siguro siyang ek-ek sa Ha, dito? Imbes na ulitin ang tanong, kinuha ng lalaki ang kape sa kamay nito at ininom. I badly need this. This is my first day and haven't done anything yet, but it is already exhausting. Sabi nito pagkatapos uminom ng kape. First day? Hindi ba't matagal na nga nitong pinamamahalaan ng kumpanya nila? Thanks for the coffee. Sabi nito't ngumiti pa nang ibalik ang kape sa kamay niya. Tatalikod na sana to nang biglang humarap ulit sa kanya. You're an applicant, right? Naalalang itanong ulit nito. Wala sa loob na tumango lamang siya. Okay, are you willing to work here as an assistant? All you need to do is to take care of all the model's needs, especially during pictorials. You will be reporting directly to Monica. Your salary will be 20,000 monthly because I know it is not an easy job, especially that Monica will be your boss. Pabulong pa nitong sinabi ang huling tinuran nang umiti pa ng papilyo. Handaki ang mga mata niya at biglang ininom ang kape na iwan sa paper cup na hawak. Napatawa ito ng marahan na mapansin ang ginagawa niya. Wow! Para na rin tayo naghagkan yan. Nanunoksong sabi nitong nakatitig pa sa paper cup. Naghagkan? Nagtataka mga matang nakatingin siya rito. We're drinking from the same cup? Nakangiting sabi nito. Uminit ang mukha niya. Oo nga pala. Kakainom lang nito sa cup na hawak niya tapos uminom din siya roon. Para na nga rin sila nag-kiss na Giancarlo. Muntik pa siyang mapatingala sa sobrang kilig. By the way, can I have your resume? Saka lang siya natigilan na magsalita ito ulit. Inabot niya ang hawak na resume sa isang kamay. Kinuha nito at may silulat sa binalik sa kanya.
Give this to Bridget, the one who is in charge of the applicants. I believe you saw her already. She will be the one to give you your contract for the job offer. Nakangiti na uling sabi nito. Congratulations, you're hired. Sabi pa nito bago tumalikod ulit para pumasok na sa loob ng room. Naiwan siya nakatunga nga dahil hindi pa rin siya makapaniwala. Ngayon lang niya mas napatunayan na sila talagang dalawa ay itindahan na. Muli, gumawa ang kapalaran ng paraan na mapanatili siya sa kumpanya na mahal niya. Lord, thank you to the max. Saka lang siya napatingala sa kisame habang parang maluluhan na napapangiti. Hindi pa rin maalis-alis ang ngiti niya kahit nang pumasok na siya sa elevator para bumaba. Inubos niya ang laman ng paper cup at pinaghahagan pa yon. Wala siyang balak itapon ng basa sa basurahan. Duman kaya doon ang mga labi ni Giancarlo. Hindi niya alam kung ilang beses niyang kinagan ng paper cup nang biglang bumukas ang pinto ng elevator. Nasa ground floor na siya. Sa pagbukas ng pinto ay tumambad sa kanya ang nagtataka mukha ng lalaki habang nakatingin sa ginagawa niya. May dalawa pa itong kasama na napatitig din sa kanya. Sakto kasi hinahagan pa niya yung baso nang bumukas ang pinto ng elevator. Mabilis inalis niya sa labi ang paper cup. OMG! Nakita pa talaga siya ni Giancarlo na parang lukarit. Wait, di ba nasa taas si Giancarlo? Paano napunta to sa ground floor? Bumaba ba to kanina? Tsaka bakit ako pating coat to? Di ba itim yung suot to kanina? Nagtatakang napatitig siya sa lalaking nasa harap niya. Hindi pa rin siya lumalabas ng elevator nang pumasok na ang mga ito. Hindi niya inaalis ang mga mata sa lalaki. Hindi ka ba lalabas, miss? Ang kasama nitong matandang lalaki ay nagtanong sa kanya nang pumindot na ito sa elevator. Napakura pa rin siya sa lalaki. Nakaharang lang siya sa pinto ng elevator. Mas lalo pa nagtaka ang mga ito sa kanya. Yes? Tanong ni Giancarlo. Teka, si Giancarlo ba talaga ito or namamalikmata na naman siya? Tatanungin na sana niya ito na magsalita ang isa pang lalaking kasama nito na halos kasing edad lamang ni Giancarlo. Giancarlo, Adrian is in the conference room already. Zara just called. Sabi ng kasama nitong lalaki dito, saka siya tinapunan ulit ng tingin. Si Adrian yung nasa itaas? Napamulagit siyang napatingin sa nagsalita. Miss, we are in a hurry. Bakit ka ba ulit or what? Tanong ng lalaking kasama nito noong di pa rin siya umaalis sa pinto ng elevator. Ay, sorry. Maagap na sabi niya at saka nagmamadaling lumabas na ng tuluyan. Nagkatinginan pa sila ni Giancarlo bago sumara ang pinto ng elevator. Wala siya nakita ekspresyon sa mukha nito. Hindi pa rin siya umaalis sa kanitatayuan dahil pinoproseso pa rin ng utak niyang lahat. Paano naging si Adrian yung kausap niya kanina? Ang alam niya long hair ang lalaki gaya na nakikita niya sa TV. Hindi naman long hair ang lalaki yun at isa pa. Wala itong ihikaw sa isang tenga. Naka-formal attire pa nga ito eh. Wala pa rin sa sarili na naglakad siya pabalik sa kung saan may mga aplikante pa rin naghihintay. Nilagay niya sa bag ang baso ng hindi nag-iisip. Hindi niya namalay nakatayo na pala siya sa harap ng babaeng uminsulto sa kanya kanina. Are you looking for the exit door, miss? Andun lang sa harap po. Baka na-late ka na sa interview mo sa kabilang building. Inis pa rin ang boss sa sabi nito. Tinuro pa nga ang exit ng building sa kanya. Nagtatawanan ang mga nakakarinig. Saka lang siya parang nahimasmasan. Kanina pa talaga tong babaeng to Kala niya maganda siya. Para na nga siyang kalansay sa sobrang kapayatan eh. Maganda ba yun? Inis sa sabi ng utak niya habang nakatitig sa babae. Sisirain mo ba talagang araw ko, miss? Tumigil muna sa pagtawag ng mga aplikante at hinarap siya. Ngumiti siya dito na matamis. Iwinasiwa sa mukha nitong resume niya na sinulatan ni Adrian kanina. May malaking nakasulat kasi doon na hired, tapos pinalamahan pa ng lalaki. Nilagay din ito ang posisyon at ang monthly salary niya sa resume niya. Well, I'm hired. Proud na sabi niya at saka tumingin na rin sa ibang mga aplikante doon na mas lalong tumawa. Hindi yata naniniwala ang mga ito. Tinitigan lang siya na masama ng babae at di man lang kinuha ang resume niya. Ikaw si Bridget, di ba? Well, sabi ni Mr. Adrian De Luca, ibabigay ko raw to sa'yo na magawan mo na ako ng job offer at contract na pipirmahan ko. Kung diskumpiyado ka, di tanungin mo siya. Alam ko, busy siya sa meeting na sa 10th floor. Di niya inaalis sa nakakalokong ngiti habang sinasabi yon dito. Inablot itong resume niya at binasa nakasulat doon. Nanlaki pa mga mata nito dalalatang di makapaniwala. Dito nagsalita at pinagmasan lang ulit ang kabuuan niya. Yes? Gusto mo bang si Mr. De Luca pang papuntahin ko rito? Badtak tanong niya na hindi pa rin to kumikilos. Malalim na huminga muna ito bago nagsalita. Please sit down first, Miss Ibarra. I will call you once your contract is ready. Para napipilitang sabi nito. Thank you.
Nakangiting sabi niya dito at saka taas noo, nawarap na sa mga aplikanteng naghihintay at nakikinig sa usapan nila. Iwinasiwas din niya sa harap namang itong resume niya, sabay turo sa salitang hired on. Yup, I'm hired. Congratulations to me. Sinundan naman ang tingin ng mga itong papel na hawak niya na pinangangalandakan niya sa mukha ng mga aplikanteng tumatawa kanina. Dahan-dahan pa siyang lumapit sa mga ito, umupo sa bakanting upuan. Di na siya tinantanan ng tingin ng mga ito. O ano kayo ngayon? Gusto yung sanang itanong to sa mga ito habang dinaalis ang ngiti sa mga labi. Binuksan niya ang bag para kunin ang phone na matawagan ng lola niya at si Alicia. Di na siya makapaghintay sabihin sa mga ito ang magandang balita. Natutup niya ang bibig na makitang plastic cup sa loob ng bag. Si Adrian pala yun, parang nahahagan niya kanina dahil sa basong iyon. Automatikong ang mukha niya at mas lalong lumakot ang mukha na makitang nabuhos sa loob ng bag niya ang konting laman ng baso. Ang dugyot tuloy ng bag niya sa loob. Nabasa pa mga earphones niya. Kinuha niya ang paper cup saka tinapan sa malapit na basurahan. Wala na siyang planong itago yun. Mga labi naman pala ni Adrian ang sumayad doon. Di naman pala kay Giancarlo. Bakit ba lagi niya napapagkamala na si Giancarlo si Adrian? Siyempre kambal nga sila, diba? Nangiinis pang sagot ng mga alaskang utak niya. Hay nako, pero laking pasalamat pa rin niya sa lalaki dahil kung hindi siya dito binigyan ng trabaho, siguradong uuwi nga siyang luhaan. Iisipin niya na lang na ang kakambal itong si Adrian na magsisilbing tulay niya patungo sa puso ng minimiting si Giancarlo. Kulang na lang manginig siya sa sobrang kilig. Ang gwapo pa rin talaga ng mahal niya. May pagkasuplado pa rin pala ito hanggang ngayon. Di man lang kasi niya nakitaan ng ngiti ang binata kanina. Seryosong seryoso pa rin ang mukha nito gaya ng dati. Baka yun naman talaga nagustuhan niya rito. Kabaliktaran kasi ito ni Adrian. Alam niya, unang kita pa lang niya kay Adrian isa itong lalaking walang direksyon sa buhay. Hindi kaya nakakambal itong si Giancarlo. Sa kanya naalalang babaeng nakakausap ito nang huli siya nitong makita. Hindi ba tinawalayan siya ng girlfriend nito noon dahil hindi raw ito katulad ni Giancarlo? Nasa na kaya si Hannah? Di niya makakalimutan ang pangalan na yun dahil naman niyang lungkot at sakit sa boses ni Adrian. Nang banggitin nito ang pangalan ng babae bago ito umalis ang tuluyan. Well, sa tingin naman niya nakamove on ang lalaki dahil kabi-kabila ang mga babaeng naliling tito at lagi yun ang laman ng balita kapag pinag-uusapan ang banda nito. Oo nga pala, bakit nandun si Adrian? Bakit ito nagpagupit ng buhok? Tuloy na ba nitong iniwan ng banda nito? Ipinilig niya ang ulo. Ay bahala siya sa buhay niya, no? Ang pagtutuon niya dapat ng oras ngayon si Giancarlo. Malapit na siya sa lalaking gustong-gusto niya. Isinumpani niya sa sarili dati pa na lahat ng gagawin niya, makuha lang ang pagmamahal nito. Giancarlo, humanda ka sa gayuman ng isang Clara na hibang sa'yo. Kulang na lang humalakak pa siya na malakas na sabihin niya ng isip. Akin ka, Giancarlo. Magiging Mrs. Clara de Luca talaga ako. Itaga niyo yan sa bato. Sa kabilang banda, nakitulog nga siya kinagabihan sa kamag-anak nila at saka umuwi sa kanila kinabukasan. Masayang ibililita niya sa lola niya na natanggap siya. Masaya ito pero nag-aalala naman dahil first time niyang mapalayo dito. Malungkot din naman siyang mapapalayo sa matanda pero nilakasan niya lang ang loob niya. Ibinalita niya rin kay Alicia na tanggap siya sa kumpanya ni Giancarlo. Masaya din ang kaibigan para sa kanya. Magsisimula na siya sa Lunes. Mabuti na lang at may nakitang pinarerentahang kwarto na pwede niyang matuluyan ng ate Ivy niya na anak ng kapatid ng lola niya. Masyado kasing malayo ang bahay ng mga ito sa pagtatrabahuhan niya. Nahihirapan pa siyang mamili sa ukay-ukay ng mga damit na pwede niyang suotin sa opisina. Alam niya hindi na pwede yung mga damit niya na hanggang sakong-sakong haba. Hindi siya mahahakilos ng maayos nun if gano'n ang susuotin niya habang nagtatrabaho. Sinamahan siyang bumili ng lola niya. Ang gusto nito ay isang mall sa bayan sila mamili pero dahil ayaw niyang gumastos ito ng malaki, sa ukay-ukay niya ito dinala. Marami namang maaayos sa damit doon. Halos ito din naman ang namili ng mga isusuot niya, mga slacks at mga damit na lagpas tuhod ng mga nabili niya. Desente naman ang mga mukha nun at pwede ng pang-opisina. Sabado ng gabi, nag-impake na siya ng mga gamit niya. Tinutulungan siya ng lola niya. Oh, mag-ingat ka lagi doon. Alam mo namang maraming manloloko sa Maynila. Huwag kang basta-basta magtitiwala lalong-lalo sa mga lalaki. Payo nito habang inilalagay sa maleta ang mga natupi nilang mga damit. Opo naman la, huwag kang mag-alala dahil gabi-gabi akong tatawag. Mabuti nga't makakasama niyo rin bukas ang anak ni Aling Feli. Mapapanatag din hong loob ko habang nasa Maynila ho ako. Nakangiting sabi niya. Ngumiti rin ang lola niya sa kanya. Sumama ito sa kanya na lumuwas siya ng Maynila kinabukasan. Gusto nitong makita kung saan siya titira. Mga 2 sasakyan din yun papunta sa trabaho niya. Isang maliit na kwarto lang ang nirerentahan niya. Okay ka lang ba dito?
Nag-aalalang tanong ng lola niya na makitang tutuluyan niya. Ako lang naman po ang titira, so okay na po ito. Saka ito lang kasi ang pinakamura dito eh. Sagot niya nung ilibot din ang mga mata sa kwarto. May isang maliit na electric fan yon at built-in cabinet. Nasa labas ang lutuan. Maraming kwarto o meron at yon at halos ang lahat ng umaarkila ay mga nagtatrabaho sa mall na malapit lang doon. Inatid pa niyang lola niya sa terminal dahil umuwi rin to kaagad. Hindi niya na ito nakumbinse na bukas na umuwi. May mga customers daw kasi ito na maghahanap dito kinabukasan. Nang makabalik sa kwarto niya, agad tumiga siya sa maliit na kama. Nakangiting tumingin siya sa kisame. Excited na siya magtrabaho sa Lunes. Agad din naman siyang bumangon para kunin ang mga dalang pictures sa Giancarlo. Idinikit niya ang mga iyon sa cabinet. Habang kinukuha ang mga pictures nito, kinuha niya isang libro sa bag. Nakangiting dinala niya yon sa dibdib. Lingid sa kaalaman ng lola niya, dinala niya ang libro nito sa panggagayuma. Nabasa niya na yun dati. May mga pamamaraan siyang nakita roon kung paano raw mapapaibig ang lalaking gustong gusto mo. Ikaw na lang talagang pag-asa ko. Nakapikit pang sabi niya habang mahigpit na yakap iyon. Inayos niya ang mga gamit sa loob ng cabinet. Di naman masyado marami ang dala niyang damit. Di naman siguro masama kung paulit-ulit ang isusuot niya sa opisina dahil di naman siya isa sa mga modelo ng kumpanya. Nagpahinga muna siya saglit. Pagkapikit pa lang niya, nakatulog agad siya. Isang oras nang kasi ang tulog niya kagabi dahil sa sobrang excitement. Sa panaginip, nakita niya si Giancarlo. Mahal na mahal kita, Clara. Sabi nito at hawak pa ang mukha niya. Kitang-kita niyang paghagod nito ng tingin sa kabuuan ng mukha niya. Nangingistap ang mga mata nito sa sobrang pagmamahal sa kanya. Dahan-dahang inilapit ito ang mukha sa kanya. Kusa na niyang ipinikit ang mga mata at inintay ang mga labi nito. Dumikit na ang malalampot nitong labi sa kanya. Lumalalim ang ginawa nitong paghagkan sa kanya. Napasigaw siya na mahina. Clara, I love you. Bumulong muli ang lalaki sa pagitan ng mga hagkan nito. I love you too, sagot niya. Unti-unti niya nang idililat ang mga mata dahil gusto niyang uling makita ang magandang mukha ng pinakamamahal na lalaki. Napamalagat pa siya na makita na kangiting mukha nito. Mahaba ng buhok ng lalaki na kahagkan niya. Napansin din niya ang isang hikaw sa tenga nito. Adrian? Naguguluhang sambit niya sa pangalan ng kakamba ni Giancarlo. Umiting lang lalo ang lalaki bilang kumpirmasyon. Hinawakan nitong uli ang mukha niya para hagkan siyang muli. Hindi man lang siya kumilos. Hinayaan niyang hagkan siya nito kahit alam niyang di si Giancarlo ang kasama niya. Maya-maya ay kusa na uling pumikit ng mga mata niya at buong pusong tinanggap ang hagkan ni Adrian. Napabalik pa siya ng bangon na biglang magising. Napahawak pa siya sa kumakabog na dibdib. Ay grabing bangungot naman yun, sabi niya sa sarili. Tumayo siya at kumuha ng tubig na maiinom. Napapitlag pa siya nang biglang tumunog ang phone niya. Napatingin siya sa oras. Mag-aalas 7 na pala ng gabi. Nakatulog pala siya ng matagal. Nakakunot ang noong napatingin siya sa screen ng phone. Hindi niya kilala ang number na yon. Hello? Alanganing sagot niya. Is this Miss Ibarra? Boses ng babaeng sumagot na parang nakaka-intimidate. Yes po? Alright, this is Monica. You will report to me every day. Bago ka pumasok ng office bukas, daanan mo ang mga damit na gagamitin sa photoshoot. Nasa bahay ni Mrs. De Luca. Maaga mong kunin dahil 8 ng umagang start ng photoshoot, understood? Tuloy-tuloy pang sabi nito. Opo. Parang wala nang pumasok sa utak niya sa mga sinabi nito. Good, don't be late. Sabi nito at ibababa na sana ang phone ng pigilan niya. Miss Zara, ano pong address? Tanong niya. Matagal bago ito sumagot. It's your job to find out. Parang inisasabi nito at saka binaba ng phone. Lo, napatingin siya sa phone nang mawala ito sa linya. Napakamata lang siya sa ulo. Gagawin pa talaga siyang investigador ng babae? Ang lola ba ni na Giancarlo ang tinutukoy nitong Mrs. De Luca? Saan niya hahagilapin ang address ng mga to? Napabuntong hininga siya. Ngayon lang niya naiintindihan ng biglang pag-alis ng babaeng pinalitan niya. Mukhang terror nga itong Monica na to ah. Napapailing pa siya habang lito ang utak kung paano malalaman na address ng bahay na dapat niyang puntahan bukas. Sa kabilang banda, isang oras na siyang nakatunganga sa phone niya dahil di niya pa rin alam kung saan malalaman ang address ng may-ari ng kumpanya. Di naman yun binanggit sa mga interviews nito, syempre. Kanina pa niya kinakamot ang ulo na lalong kinagulo lang ng kulot niyang buhok. Kinuha niyang phone at nagbabakas sa kaning makita sa internet ang address ng lola ni Giancarlo. Syempre, as expected, wala nga sa internet. Pumunta siya sa isang application at hinanap ang pangalan nito, pero tanging page lang ng kumpanyang resulta at ang tungkol sa kumpanya nito. Gusto na talaga niyang tawagan ulit ang boss niyang si Monica, pero baka makatikim lang siya dito ng sermon. Hindi niya na sinerch si Giancarlo dahil alam niya, hindi niya talaga ito makikita sa kahit anong social media accounts dahil matagal niya nang sinubukan. Si Adrian kaya?
Sinubukan niyang hanapin ang pangalan nito pero wala din. May nakita siyang isang profile na ang pangalan ay Adrian DL. Napaisip siya, hindi kaya pinagdugtong niya ang pangalan ni Adrian at Hannah, tapos yung DL means Deluca. Excited na tinignan niya ang mga pictures sa profile. Wala itong pictures ito mismo, pero may picture ito ng logo ng banda nitong Chronicles. OMG, kay Adrian nga to. Agad nag-send siya ng message dito. Bahala na, wala na talaga siyang maisip pang paraan. Good evening, kay Sir Adrian po ba ito na account? Ako nga pala yung tinanggap niyang assistant na nakarang job fair. Ipapakuha kasi sa akin ni Miss Monica mga damit na gagamitin sa photoshoot bukas. Nasa bahay daw ni Mrs. Cora De Luca. Lola niyo po yun, di ba po? Hindi niya kasi binigay ang address. Ako raw po dapat maghanap. Pwede pong pabigay ng address? Please? Halos magmakaawa pa siya sa huling sinabi. Suntok sa buwan talaga itong ginawa niya. Pero at least tumanap siya ng way. Kung niya talaga makong address, dapat mag-ready na siya sa sermon ni Miss Monica bukas. Hindi niya na binitawan ng phone. Nakalimutan na nga niyang kumain dahil sa unang trabahong binigay sa kanya ng ek-ek niyang boss. Panay ang tingin niya sa message niya. Hindi man lang yun na-seen. Biglang tumunog ang phone niya. Mabilis sinignan niya iyon at napamulagat siya na mag-reply sa message niya. Assistant? Oh, the colorful one. Yeah, I remember. Really? Pinapahirapan ka agad ni Monica? Okay, give me your number. I'll call you. Dali-dali niyang send ang number dito. Di siya makapaniwala magre-reply nga ang lalaki. Maya-maya tumunog ang phone niya pagkatapos niya ibigay ang number dito. Hello? Alos hindi pa marinig ang boses niya sa sobrang hina. Okay, I just wanna make sure na ikaw nga yung na-hire ko. Ayoko namang ibigay ang address ng lola kung kani-kanino lang. Agad na sabi nito. Okay po, sang-ayon niya. Anong kinuha ko sa'yo ng araw na yon? Ang pagkabilhin ko? Biglang lumabas na lamang yun sa bibig niya. Naalala niya kasi ang mainitahag kanila sa panaginip niya. What? Natigil ang tanong nito at saka biglang tumawa ng malakas. Biglang uminit ang mukha niya. Binatukan niya ang sarili. Hindi niya alam kung saan galing ang sagot niya na yon. I like you. You're funny. Is that the reason why you dressed like a clown? Inis sa dugtong niya. Sasabihin sana nito. Parang nabuhay ulit ang pagkainis niya dito dahil parang nakakita pa niya nakakalokong ngiti ng binata sa isipan niya. No, I was supposed to say that you dress in a very unique way at kailangan namin ng mga ganyang employees. Hindi siya umimik. Umingos lang siya at di nito nakikita. I'll hang up. I think it would be better if I can see you to be sure. We'll do a video call instead. Agad pinatay na nga nito ang phone. Di pa man siya nakakapag-react, bigla ilang tumunog ang phone niya para sa video call. Nagpapanik na napahawak siya sa magulong buhok. Di niya kasi yung tinanlian dahil nasa bahay lamang siya. Niya hindi man lang yun nadaanan ng suklay. Inahanap niya ang tali sa buhok pero hindi niya yun mahagilap. OMG! Wala na nga siya nagawa kundi sagutin ng video call nito. Ang isang kamay niya nakahawak sa buhok niya para biglang yung kumawala sa mukha niya. Biglang sumulpot ng gwapong mukha ng lalaki sa screen. Wala itong damit pang itaas. Pinagmamasan siya nitong mabuti tumagal pa ang mga mata nito sa buhok na hawak-hawak niya. Yeah, it was you. Okay, I will send you the address after this. What's your name again? Tanong nito. Clara, maikling sagot niya. Medyo nangangarin ng kamay niya nakataas na pumipigil sa buhok niya. Alright, ang daming Clara sa workplace natin so I will just call you Claire. Is that okay? Hawak pa ng binata ang baba ng mukha nito habang sinasabi yon. Claire? Hindi ba't yun ang tawag nito sa kanya sa panaginip niya bago siya nito haggan? Marahas sa pinili niyang ulo para maalis sa isip ang mainit nilang ginawa sa panaginip. Ayaw niya magtaksel kay Giancarlo at isa pa, hindi si Adrian type niya. Kinilabutan siya habang naiisip yon. Ano ang gagawin ni Clara sa unang araw ng trabaho niya? Makayanan kaya niyang ugali ng kanyang boss? Sa kabilang banda, bakit kaya sa tuwing naalala niyang mukha ni Giancarlo, laging sumisingit ang mukha ni Adrian? May ibig sabihin ba yun sa kanya? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.